of our labor. Yan. Ito po ating pag-usapan sa diyan na kagahon. Ito puntago mga kabutuan. So, ibigay natin sa Diyos ang ating mahusay. Pag sinabing bis, kailangan mahusay. Di ba? Paano ba yan sa wala yung mahusay ka, no? Pinakamaupay. O ang pinakamainam sa ating paggawa. Okay? So yan po ang ating topics. Yan ang nakarason. Ibigay natin sa Diyos ang ating pinakamainam. Ano yung pinakamainam? Pinakabisa sa iyo ngayon. Ano yung pinakabisa sa buhay mo? Kaya dapat ibigay sa Panginoon. Hello? Tanong yung katabi mo, ano yung pinakabisa sa buhay mo? Kaya dapat ibigay mo. Ang bisto kaso yung pagkain. Hindi ako magaling. Di ba? So, ibigay natin sa Diyos ang ating pinaka-mahina. Tayo may manalangin, Lord. Maraming salamat din ikaw, Rason. Salamat ko Diyos sa mensahe na among pag-aralan ko Diyos. Dalangin ko, Amay, ang iyong patuloy na wisdom, Lord, sa ibig ko. Salamat, Ginoo, na kung barong ako taliwalan ng katawan na doon ay kahog o Diyos sa pagtundo sa pagyan sa iyo sa mga pulo. Bisa pa o Diyos sa mga katawan na mga pamati o Ginoo. Ako mga po, Lord, kay ikaw Ginoo, paday magbukas sa kanilang mga pusong isipan at ang mga salita dito ngayon ay matanim, magbunga sa aming mga puso, sa aming mga buhay, sa pangalan ni Jesus. Ayan, so let us give God our ways, the best of our labor. No? Ibigay natin sa Diyos ang ating pinakamahusay, no? Pinakamaupay, o ang pinakamainam sa ating paggawa. Ibigay natin sa Diyos ang ating pinakamainam. Ang text natin, main verse natin ay Colossus chapter 3, Colossus Capitulo 3, verse 23, 24. Andiyan ba sa screen? Okay, basahin natin. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo. Naglilingkod at hindi sa mga tao. Sapagkat si Kristo ang Panginoon pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyo pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpala na inilaan niya para sa inyo. Amen. Ito yung sulat ni Apostol Pablo sa Colossus. Sino kausap ni Apostol Pablo dito? Mananampalataya. Alam ko sa iyo, ikaw may mananampalataya sa Panginoon. Kung ikaw ay isa sa mananampalataya sa Panginoon, kasama ka dito sa kausap ni Apostol Pablo. Kasama ka dito sa sinusulatan ni Apostol Pablo. Ano sabi niya? Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo, naglilingkod at hindi sa tao. Lo. Gawin niyo ng buong puso. Bakit sinabi niya sa Pablo buo? Pag sinabi buo, hindi pwede kalahati. Di ba? Hindi sinabi sa Pablo, gawin niyo ang paglingkod kahit sa maliit na puso or sa kapirasong puso. Hindi. Ang sinabi niya ay buo. Amen? So gawin natin, sabi na sa Pablo, ano ba ang ating mga ginagawa? Gawin natin, gawin ninyo, sabi ni Pablo, ng buong puso. Buo. Na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Ibig sabihin, yung paglilingkod natin sa Panginoon, ang required na hiningi niya po sa Pablo ay buong puso. At sinabi na rin ni Jesus ito sa kanyang mga disipulo. Tama? Love your God with all. Yung ibig sabihin ng ating Panginoon, yung kabuuan ng ating puso. Amen? Praise God. Ang challenge sa atin, ang hamon, dapat sa Pablo sa mga mananampalataya, dapat buo. Yan mo yung katabi mo. Buo ba ang puso? Kailangan buo. Sapagkat si Kristo ang Panginoon. Sabi ni Pablo, sapagkat si Kristo ang Panginoon, pinaglingkuran ninyo at alalahanin ninyo. Sabi ni Pablo, sapagkat si Kristo ang pinaglingkuran, hindi tao. Tama ba rin? Amen? Ang inyong pinaglingkuran ay ang Diyos, ang Panginoon, at hindi tao. At meron siyang reminder sa Pablo para sa atin. Sabi niya, at
alalahanin ninyo. Amen? At alalahanin ninyo, sabi ni Pablo, magkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpala. Ibig sabihin, sa ating mga ginagawa na paglingkod natin sa Panginoon ay mayroong reward. Tama ba rin? Lo, hindi ka ligtasan dahil ikaw ligtas na. Mayroon kang reward o gantimpala dahil pinangako ng Diyos sa mga naglilingkod sa Kanya. Amen? Praise God. Ano ba ang iyong ginagawa? Sabi ni Pablo, gawin ninyo ito ng buong puso. Bakit ang unang binanggit ni Pablo, nauna yung buong puso bago yung reward? Kasi sayang yung reward kung hindi po ang puso mo. Amen? So, kailangan buong puso na paggawa. Buong puso na paglilingkod. Ang unang binanggit niya sa Pablo, sapagkat, sabi niya, sapagkat ang Panginoon ang inyong pinaglingkuran at hindi ang tao. Kaya ang una ngayon, ay titingnan natin, ang Diyos, number one, ang Diyos ay karapat-dapat sa ating pinakamainam. Ang Diyos ay karapat-dapat sa ating pinakamainam. Sabi ko, ano yung pinakamainam sa iyong buhay? Ano yung pinakamainam para sa iyo? Anong peace sa buhay mo? Ano yung kakayahan mo? Ano yung pwede mo maibigay sa Panginoon na paglilingkod? Lo, meron wala? Meron, simpleng wala. Meron ka kapatid na pwede mong ibigay. Ano yung pinakamainam na meron ka? Dapat yun ang ibigay mo sa Panginoon. Tanda natin, hindi second base ang Panginoon. Hindi tira-tira. Hindi ko may time lang. Ito problema ngayon sa mga Kristiyano. No? Even mga Kristiyano, pangalawa lang ang Panginoon na priority sa kanilang buhay. Minsan, second choice lang ang Panginoon. Second base lang ang Diyos. Magsimba ako kapag, sige Lord, magsimba ko Lord, basta may panahon ako. Sila sis, magsimba ako basta may panahon ako. Ganun ba yun? Na magsimba ka lang kapag may panahon at pag wala kang panahon, hindi ka magsimba. Manalangin ako basta may panahon ako. Diba? Pagbibigay ako kapag, ibig sabihin, puro tira-tira lang kay Lord. Hindi siya priority. Lord. Tanda natin mga kapatid, dapat hindi second base ang Panginoon sa buhay natin. Dapat siya yung una, first. Amen? May kanta yan eh. Yung nakanta? Kalimutan mo lang ang kanta niya. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Diba? Sa aking puso. Pag sinabi mo ikaw ang number one, sa lahat ng ginagawa mo, lagi ang Diyos ay nandiyan. Amen? Kasama sa lahat ng ginagawa mo. Siya ang number one na pinipili mo sa iyong buhay. Hindi mo pwedeng magpapalit eh. Hello? Kung si Lord ang number one sa buhay mo, hindi mo siya kaya ipagpalit sa mga bagay sa mundo ito. Amen? Kung ang Panginoon ang pinaka-number one, pinaka-peace sa iyong buhay, hindi mo kaya ipagpalit sa mga bagay na panandalian naman. Tama ba rin? So, hindi si Kalbis ang Panginoon, hindi tira-tira. Na kung may time, saka ko magsimba. Pag may time, saka ko manalangin. Pag may time, saka ko magbabasa ng Biblia, ng Bible. Pag may time, sasama ko sa Bible study. Marami mga Kristiyano, yun ang rason eh. Busy kasi busy. Wala pong panahon. At totoo, hindi ka busy. Hindi mo lang ginawang number one ang Panginoon sa buhay mo. Hindi lang priority si Lord sa buhay mo. Yun ang totoo. Amen? Kaya hindi ko lang nagawa at magawa ang Panginoon sa Panginoon sa pamagitan ng pagsimba, panalangin at pagbabasa. Hindi dahil busy ka. Kundi dahil hindi siya ang priority sa buhay mo. Kasi kung siya priority sa buhay mo, priority mo ang pagsimba, hindi ka magsimba. Tama ba rin? Kapag priority mo ang panalangin, hindi ka manalangin. Hello? Kaya hindi dahilan yung salitang busy. Kasi ang panalangin, kahit saan ka pupunta, kahit pagtrabaho ka, pwede mo gawin ang panalangin. Tama ba rin? Hello? So hindi sapat ang salitang busy ako. Ibig sabihin sa busy, walang panahon. Tama? Diba? Walang panahon. Pero hindi totoo yun. Ang totoo, hindi lang priority ang Diyos sa buhay mo.
hindi siya yung number one. Kumbaga siya ay second choice ko na lang. Kung may time ako, saka ko magsimba. Kung may time ako, saka ko mag-prayer. Kung may time ako, saka ko magbabasa ng Word. Pag may time ako, sasama ako sa Bible study. Yun ang atong iba, no? Kaya ang tanong, kaya siya ang dapat natin maunawaan na ang Diyos, siya ang nagbibigay ng buhay. Hello? Siya ang nagbibigay ng lakas. Siya ang nagbibigay ng pagkakataon. Alam mo kung sino ba yung nagbibigay ng lakas buhay mo, yun pa yung hindi mo binigyan ng pansin. Tama ba rin? Kung sino ba yung nagbibigay sa iyo ng lakas, yun pa yung hindi mo binibigyan ng tayo. Alam. Tapos pag hirapan ka mabigat, Lord, di ba? Pag hirap ka mabigat, hindi naman yung mga tao sa ospital. Yung hirap ka mabigat, pahit. Labis na makapunta ng ospital no na mga pahit. Pag kinakausap mo, pahit. Bakit? Delikado ng buhay. Minsan, saka si Lord alala kapag nasa sitwasyon na delikado ng buhay. Nasaan ka sa panahon na may lakas ka pa? Nasaan na sa panahon na may hininga ka pa? Hello? Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah! So dapat hindi second place ang Panginoon, hindi tira-tira, hindi kung may time lang. Dapat tandaan natin, mga biyaya, siya ang nagbigay ng buhay. Tama ba rin? Siya ang nagbigay ng lakas na mayroon ka ngayon. Siya ang nagbibigay ng pagkakataon na mabuhay ka sa ibabaw sa mundo ito. Amen? Hello? Kaya ang tanong, bakit minsan ang Diyos ang huli sa priority natin? Bakit minsan ang Diyos ang huli sa priority natin? Ito lang ang kalapot. Hello? Ibig Church. Sa mga kabugtuman. Ito ang tanong, bakit minsan ang Diyos ang huli sa priority natin? Sagutin mo ang tanong ito sa sarili. Bakit? Hindi si Lord ang priority ko sa sarili. Hello? Praise God. Sa Biblia, makikita natin na ayaw ng Diyos ng half o hearted worship. No? Ayaw niya. Ito ang isa sa mga halimbawa sa Bible. Malakay. Chapter 1, verse 8 to 10. Sino magbasa? Ano mo na pick up mo na? Malakay 1, 8 to 10. Sa tuwing maghahandog kayo sa akin ng mga hayop na bulag, pilay o may sakit, subukin ninyong maghandog ng ganyan sa inyong gobernador. Matuwa kaya siya sa inyo at ibigay ang inyong kahilingan? Magsumamo man kayo sa Diyos ay hindi niya kayo papakinggan kung ganyan ang ihahandog ninyo sa Kanya. 10. Mabuti pa isara na ng isa sa inyo ang mga pinto ng templo at huwag na kayong mag-aksaya ng panahon sa pagsisindi nang walang maguluhang apoy sa ibabaw ng aking altar. Hindi ako nalulugod sa inyo at hindi ko tatanggapin ng anumang handog ninyo sa akin. Ayan, prangkahan na sinabi ng Diyos. Pinaabot niya kay Propeta Malakay. Kamalakan. Ano sabi niya ng Diyos ng bayan ng Israel? Kasi maigpit eh. Pag sa Old Testament sabi ko, di ba no? Yung Old Testament, tingnan natin. Kailangan perfect ang paghandog. Hindi pwede yung, hindi pwede yung tira-tira. Hindi pwede yung hindi mahusay. Dapat yung pinakamahina. Kaya sabi ni Malakay sa binasa natin kapatid, sa tuwing maghahandog kayo sa akin ng mga hayop na bulag, may sakit, o pilay, o may sakit. Sabi ng Bible, subukin ninyong maghandog ng ganyan sa inyong gobernador. Di ba? Subukin ninyo. Kung matuwa pa, malipay pa ang gobernador, kadalan mo, day baka nga way mata. Di ba? Dala mo ng baka na pilay-pilay, maglakad. O may sakit. Di ba? Hindi matutuwa. How much for Diyos? Amen. Ano ba kaya nasa Old Covenant, mahigpit ang bilid, mahigpit ang kasunduan. Kailangan maghaangiyado nila sa Diyos yung pinakamainam ang ibigay nila. Yung pinakamatama na hayop, pinakabalso. Bawal nga may gasgas eh, bawal nga may sugat eh. Lalo na kung pilay.
Lalo na kung bulag. Kaya sabi ni Yahweh, kung yan ang gagawin ninyo, huwag na yung gawin, isarado ng templo. Isarado ng simbahan. Kung yan ang gagawin ninyo, dahil hindi ko kayo mapakinggan. Hindi ko tatanggapin ang iyong paghahanap. Hello? Praise God. Hindi ko tatanggapin. So, naghahandog sila kasi sa panahon na to, yung bayan ng Israel, naghahandog sila ng mga pilay na hayop. Bulag na mga hayop. Hindi siya kasi Kristiyano eh. Yun nga, sabi ko nga, minsan, tira-tira ang ibibigay natin kay Lord. Hello? Tira-tira ang ibibigay natin kay Lord. Hindi yung pinakabis talaga binibigay. Dala ko yung sabihin ko. Sabi sa akin. Alam, Pastor, pag nanganak ng baboy namin, kayo po ang unang pipili. Kayo po ang unang pipili sa anak. So, nag-pray. Siyempre, nag-pray natin. Lord, salamat. I-bless ko pa kayo. Nung nakan ang baboy, malusog. Ang gaganda ng mga baboy. Ante akong tatawagin ako, no? Nung tinawag ako, wala na, pinakahuli na pala, tinawag. Pastor, puntahan niyo, Pastor, puntahan niyo doon sa bahay namin. Puntahan ko, talang ko doon. Padating ko doon, yung naiwan, yung pinakaayaw, ano yung pinakaayaw, yung pinakabulso? Pigos? O yung pinakabulso? Oo. Sabi niya, Pastor, pag nalukas siya, Pastor, pili ka niya, Pastor, piliin ko yung ano. Sabi ko, wow, mayroon ko neta dali. Sabi ko, ito ko, matapak to, ito. Padating ko doon, yung ano na, yung sa Bisaya, ihit. Alam mo nangyari, hindi tumagal pa ako, nagkasakit sila. Bakit nangako ka sa Panginoon, hindi sa tao? Amen? Hindi ang tao pinakakuhan mo. Ang Diyos. Hello? Kaya dapat ibigay natin kay Lord para kay Lord talaga. Amen? Marami na mga bagay na minsan nanako tayo. Nangarap na kayo tapos hindi ginagawa. Di ba? Kailangan ito para natin yung mga pangako natin sa Panginoon mga kapatid. So sabi ng Bible, no, sa Old Covenant, huwag ninyong gawin. Sabi ni Propeta Talakay, sarado na yung simbahan. Kung yan ang gagawin yung pagsimba, walang kamoy buhay. Kung ganyan ang pagkapagsimba ninyo, sarado na ninyo ang templo. Sapagkat sabi ng Bible, hindi ako nalulugod sa inyo at hindi ko tatanggapin ang anumang handog ninyo sa akin. Why? Sapagkat ang hinihingi ng Diyos ay yung pinakamahinam. Amen? At yun din ang sabi ng Apostol Pablo sa atin. Ang hamon ng Apostol Pablo na dapat yung pinakamahinam. Hello? Minsan sa pagkantahan, sa pagsayawan. Ganda ng kanta, ganda ng Joseph. Yung Joseph, grabe na, presisya na, pero ikaw, parang walang nangyari. No? Parang wala ka sa earth. Diba? May pagkasyado na parang wala eh. Parang wala lang. Pinagpawisan na ng gusto ang worship leader, pero ikaw, wala lang. Hindi ka pinagpapawisan. Mga kapatid, ibig sa ating pagpupul sa Panginoon dapat ibigay natin kay Lord. Amen. Yan lang ba yung kaya mong galaw? Yung gano'n lang? Hindi ba totoo si Lord yun? Kasi Lord, may lakas ka eh. Pagdating sa labas, ang lakas ng sumigaw eh. Ang ingay mo sa bahay. No. Ang laki ng boses mo, pero pagdating sa simbahan, ang hina ng boses mo, hindi marinig yung kanta mo. Amen. Puro pa nagsalita ka, napakaingay. Abot sa kapitbahay ang boses mo. Pero pag sa loob ng bahay, hindi mo pa abot kay Lord. Pupungan mo lang kami eh. Yun may pinakamiss mo sa Panginoon. Yun may pinakamahina mo. Yun may pinasasabi mo, Lord, ito na yung lakas ko eh. Ito na yung lakas ko, Panginoon. Lord, ito na yung kaya ko. Hindi. Pero pag hindi ka kaya na dapat mong gawin, ang kailangan mo lang priority. Yung priority bibigay mo kay Lord. Amen? Lapagan nila, Panginoon. Praise God! So, kung ang Diyos ay banal, anong pisahin natin sa una? Kung ang Diyos ay banal, dapat ang handog natin sa Kanya ay ang pinakamahusay. Amen? Kung ang Diyos ay banal natin pinaglingkuran, dapat ang handog natin sa Kanya ang pinakamainam. Amen? Pinakahusay. Pangalawa, ang ating paggawa ay para sa Diyos at hindi sa tao. Ang ating paggawa ay para sa Diyos, hindi sa tao. Ang ating paglilingkod sa Panginoon.
ay para sa ano? Para sa Diyos at din sa tao. Minsan, ganito tayo. Sipag kapag may nakikita, tamad kapag wala nakikita, inspired kapag may reward. Di ba? Ito minsan tayo eh. Sipag kapag may nakakita, lalo kapag nandiyan si Christ. Di ba? Tamad kapag wala nakikita, wala. Nakatamad maglinis sa Diyos, wala nakakita, walang tao, ako lang. No. Parang nakakatamad maglinis sa Diyos, wala namang ako lang dito. Parang hindi nakikita ni kapatid mo, ni sister, ni brother, pero ang nakikita si Lord. So, rin pag gusto mo, yung tao nakikita sa'yo, o Diyos nakikita sa'yo. Hello? Kaya dapat hindi ka maging tamad. Bakit? Alam mo na sa habang ginagawa mo ito, ang paglilingkod, ang paglilinis sa Panginoon, paglilinis sa gawain sa Panginoon, ang Diyos ay nakakita. Amen? Hello? Ano sabi ng Bible? Balikan natin ang Colossus 3:23. Ano sabi niya? Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso. Kaya sa paglilingkod natin sa Panginoon, ano man ang ating paglilingkod sa Panginoon, gawin natin ng buong puso. Pag-awit, music team, pagtutugtog, worship leader, mga backup. Wala tayo. Dapat buong puso na paglilingkod ay gawin natin para sa Panginoon. Gawin nyo na para sa Panginoon. Amen? Hello? Di dahil gagawa ka lang ng paglilingkod kapag mayroong mga tao na sa paligid. No. Mayroong mga tao sa paligid sa wala, gagawin mo dahil sa Panginoon. Amen? Kahit wala nakakita, tanda natin, kahit wala nakakita sa iyo, pero nakakita ang Diyos sa ginagawa mo. Amen? Kahit wala po palakpak, tandaan mo, kahit wala po palakpak, pero may reward ang Diyos sa iyo. Amen? Kahit wala nakaka-appreciate, minsan, nagpagod paglingkod, wala nakaka-appreciate, wala man lang nagkano, okay lang yun. Kasi mayroong Diyos na mag-order sa iyo. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Praise God. No? Mayroong Diyos, parang hindi ma-appreciate sa tao, wala nakaka-appreciate sa mga ginagawa mo para sa Panginoon, pero tandaan natin, ang Diyos, tiyak na i-order ka ng Panginoon sa iyo mga ginagawa. Amen? Palakpakan natin muli ang Panginoon. Hallelujah! Kahit simpleng gawain, tandaan natin, kahit simpleng gawain, dapat ang Diyos ang mapaparangalan. Pag-aral. Kahit sa pag-aral. So, mag-implicit tayo sa ating mga ka-eskwela. Diba? Nakakapahagi tayo ng salita ng Diyos. Nakakapag-share tayo sa kanila. Trabaho. Ministry. Paglilingkod sa simbahan. So, ano yung mga paglilingkod sa simbahan? Paglilinis. Kahit sa pagbubuhat natin sa mga halaman, yan po ay nakita ng Diyos. At nakabilang yan. Nakakabilang yan ng Panginoon. Lahat yan ay pwedeng maging worship. Ang lahat ng ating ginagawa sa Panginoon, yan po ay pagsamba sa Panginoon. Amen? Pagsamba natin sa Panginoon, lahat ng ating ginagawa para kay Lord, yan po ay isang pagsamba sa ating Panginoon. Pangatlo, ang Diyos ay tumingin sa puso, hindi lang sa gawa. Ang Diyos ay tumitingin sa puso, hindi lang sa gawa. Hindi lang anong ginagawa mo, kundi paano mo ginagawa. Amen? Hindi lang ano ang ginagawa mo, kundi ang tinitingnan ng Panginoon kung ano o paano mo ginagawa. Anong sabi ng Bible? Example. Halimbawa, itong Marcos 12, 41, 44. Isa sa mga halimbawa. Tingnan natin ito. Naupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob sa templo. At pinagmasdan ang mga nahulog ng salapi, Napansin niya maraming mayayaman ang naghuhulog ng malaking halaga. Lumapit naman ang isang biyudang dukha at naghulog ng 2 salaping tanso. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, sinabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa inihulog bilang lahat. Sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan. Ngunit ang ibinibigay ng babae iyon, pagamat sa dukha,
ay ang buo niyang ikinabubuhay. No? Ang buo niyang ikinabubuhay. Nakuha niyo ko ito? Habang ito sa templo ang ating Panginoon, pinagbasdan niya, nagbibigay yung mga mayaman, yes, malalaki halaga ang binibigay, nakita ni Lord. Kumpara doon sa isang tukha. Ito babae na tawag na byuda o tukha. Nung araw, pag sinabing tukha, walang-wala ka. Yung bang, alam mo yung mga tukha, yung sa atin ngayon, natawag na kahit, isang kahit, tukha, na pag hindi ka nagtatrabaho, wala kang kakainin, wala kang lulutuin. Ganun, kahirap ang babae dito. Pero tignan nyo, kung sino, saan nabiblis ang Panginoon? Sa mga mayaman na nagbibigay? Sabi nyo, yes, tinan mo yung mga mayaman, nagbibigay sila. Basahin ko ulit. Ito sabi ng Panginoon. Sa verse po dito, lumapit naman ang isang yun so 41 pala. Napansin niya, maraming mayaman ang naghulog ng malaking halaga. Lumapit naman ang isang byuda, dukha, na naghulog ng dalawang salaping tanso. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga halaga at sinabi sa kanila, sinabi ko sa inyo, ang inihandog ng byudang iyon ay higit na marami kaysa inihulog nilang lahat. Sapagkat, sabi niya sa verse 44, sapagkat ang lahat, itong mga mayaman, may pira, ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan. Nagbigay. Ibig sabihin, kaya nagbigay sila kasi meron silang kayamanan. Bahagi lamang ng kanilang kayamanan. Pero ang dukhang ito, hindi bahagi ng kanyang kayamanan, ng kanyang ibinigay, kundi yung buo. Ang buo. Di ang kayamanan kung mayroon siya. Alam ba nyo, ano lang mayroon babae ito, yung byuda ito? Ano sabi ng Bible? Mayroon lang siya dalawang salaping tanso. Nakita ng Panginoon niya, magkano lang halagang, magkano lang pira sa pulsa niya eh. Nakita ni Lord yun. Na ang dukhang ito, walang-wala ito. Pag ibinigay niya doon, wala na sa kakainin at pwede siyang mamatay. Pero ano nangyari? Pinagpala ni Lord, na-bless si Lord doon sa babae. Hindi doon sa mga mayaman na malaki ang binibigay. Dahil alam ni Lord, kaya nakapagbigay sila kasi mayroon silang mga, ito'y bahagi ng kanilang kayamanan. Hindi buo. Hello? Hindi po ang binibigay ng mga kayamanan ng mga mayaman na ito. Ang ibinibigay ng mga mayaman ay mga bahagi lamang. Samantala, ang mahirap na ito, ang tukhang ito, ibinigay niya ng buo. Kung anong mayroon siya. Hello? Nakita ko ninyo? Ibig sabihin, ang gusto ni Lord na ibigay natin yung buo, yung buong puso natin. Kaya sa ibig, hindi problema yung laki. Ang problema yung puso. Pero siya pastor, nagpusap kami, na problema siya about giving. Sabi ko sa kanya, walang problema sa laki, ang problema yung puso. Kasi kapag malaki ang puso, sigurado malaki ang giving. Pag malit ang puso, malit ang giving. Kasi nagdidipindihan sa puso ng tao. Diba? Kaya kahit mayaman yan, kahit mapira yan, kapag malit ang puso, sigurado yan. O kahit mahirap yan, kapag malaki ang puso, sigurado yan na magbibigay ayon sa kanyang puso pagpapasya na magbibigay sa Panginoon. So, ang babaeng balo, kunti lang ang pira. No? Pero siya ang pinuri ng ating Panginoon. Bakit? Ano ba makikita natin sa babaeng balo ito? Number one, na makikita natin sa babaeng balo. Buo ang puso niya. Amen? Buo ang puso. Walang pang-alilangan. Walang pang-alilangan na ihulog niya ang kanyang kapirasong pira na mayroon siya. Ibinigay niya sa Panginoon ang pinakamahinap sa kanya. Na yun na lang yung natitira sa kanyang pulsa. Ito na yung pira ang natitira ko. Pero buong puso. May nagawa niya yun? Naibigay niya kasi buo ang kanyang puso. Pangalawa, ano makikita natin sa babaeng balo? Buo ang kanyang tiwala. Buo ang kanyang tiwala. Amen? Kaya dahil may buo sa puso, buong tiwala, buong ibinigay niya kung anong mayroon siya. Amen? Pag ganyan ang puso natin, buong puso natin, buong tiwala natin, sigurado buo ang ating pagbibigay sa Panginoon. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya natin, hindi sukatan ang dami.
Hindi sukatan ang laki. Ang sukatan, ang puso. Amen? Ang sukatan, ang puso. Kasi kahit pa marami kang pira, may tira ka sa pulsa at sa bangko, pero kung ang puso mo maliit, walang silbi. Walang silbi. Pangapat, may gantimpala ang nagbibigay ng pinaka mainam. Amen? Ito yung napakaganda, no? May gantimpala ang nagbibigay ng pinaka-mainam. Last verse, ano sabi ng Bible? 24, sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglingkuran ninyo at alalahanin ninyo pagkalooban kayo ng Panginoon ng gantimpala. Hello? Ibig sabihin sa ating pagbibigay sa Panginoon ng oras, panahon, paglilingkod, ay mayroong gantimpala. Ang sarap pumasok sa langit na may gantimpala. Ang langit giving, sabi ko sa inyo, ang langit giving, mga kapatid. Meron isang tawag sa akin, Pastor, paano yung wala kang ginagawa sa Panginoon? Ligtas sa bako? Yes. Wala problema kasi ang kaligtasan ay hindi premium. Ang kaligtasan ay regalo. Pero masarap pumasok sa langit na mayroong reward. Amen? Masarap pumasok sa langit na mayroong kang gantimpala. Pagpasok mo sa langit, yung katabi mo, ang daming gantimpala, ang daming reward, tapos ikaw wala. Nasubukan mo sa graduation na ikaw na nag-office sa upuan, wala kang bidan, tapos yung katabi mo, ang daming bidan. Di ba? Bakit kaya? Anong sabi nyo? Kasi nagsusunog ng kilay. Ikaw, nagsusunog ka ba ng kilay? Wala. Papatik-patik lang. Huwag ka na umasang magkaroon ka ng mga bidan. Di ba? Huwag kang umasang may reward ka. Tama ba rin? Huwag kang umasang. Kung hindi ko na tikman, makatanggap ng bidan. Doon nag-aral ako. Kasi walang buhay ko, papatik-patik lang. Pero nung nag-aral ko sa Bible School, ginawa ko yung pinaka-base ko talaga. Sa abot ng aming mga kanya. Ginawa ko yung mahirap, pinaka-challenge sa buhay ko nung dati yun. One week pa ka sa Bible School, umayag ako eh. Sabi ko ni Tisha, Amy, baka hindi ako maka-update. Isang linggo pa lang eh. Nagpapaalam ako. Sabi ko, Pastor, baka hindi ako makapagpatuloy next week. Baka mag-stop ako. Bakit? Hindi ko kaya, Pastor. Kasi katabi mo, abogado, Atty. Gonzales, yung sa harapan ko, si engineer. Yung katabi ko sa isa, manager ng Mercury Drugs. Mga professional talagang lilit ka sa upuan mo para kang ikaw kinder yung katabi mo mga gadgets. Pag nagkaroon ng discussion, talagang tawag yan? Yung puntak ko, ano ba? Mag-nose please, ba't tawagin na yan? Iyak ako. Pero niyakap ako ni Bishop TV. At doon ako na-challenge. Sabi sa akin, Pastor, nakita ko sa iyo, tinawagan mo. Patuloy. So, patuloy sa paglingkod sa Panginoon. Isa sa mga nakita ko, sabi ko, gusto ko magpapakaral ng Bible School, Panginoon. Gusto ko magpapakaral ng Bible School. So, binawa ko yung base ko, nag-aral, nag-study. At sa biyaya ni Lord. Ang sarap pala kung nag-aral talaga, yung naglaan ka ng oras talaga tayo. Pero hindi ko inasahan na makatanggap ako ng medal. Kasi siyempre mo kung sino ba ako para tatanggap ka ng reward. So, award. Diba? Pero napakasarap lang ginawa ko sa bagay para sa Panginoon. Yung reward. Doon ko first time naranasan na umiyak habang naglalakad. Kasi hindi ko akalain, hindi ako ang third honor. Isipin mo yan. Nalampasan ko yung mga katabi ko. Di ba? Hindi ko narinig. Kung tinawag ang pangalan ko, hindi ko narinig. Sabi ni Maymay, Daddy, tinawag ka. Hindi ako nakinig. Wala ko narinig eh. Yung mama ko, kinalapit ako ng mama ko, Uy, tinawag ka. Nung binagay ko yung pangalan ko, nung ko narinig pangalan ko, ako pala yun. Ang sarap pala. Habang nagkakat ako papunta kay Bishop, papunta bakit ang stage. Hindi ko naramdaman na nakaapak ako sa nakaapak ka sa parang pili ko, nakalutan ako eh. Ganun pala yun kapag mayroon ka na doon. Lalo na sa langit. Hello? Lalo na sa langit, tatawagin ang pangalan ko. Wow!
araw. Hello? Kaya wag kang maging tamad. Huwag kang maging mapagod sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Kasi ang ating pagpaglilingkod sa Panginoon, ang ating ginagawa sa Panginoon ay mayroong reward. Amen? Sabi mo sa katabi, mayroong tayong reward sa Panginoon. Amen? Tatanggap kayo ng mana mula sa Panginoon bilang gantimpala. Amen? Tatanggap ka ng mana ng gantimpala bilang reward ng Panginoon sa iyong buhay sa paglilingkod. Hindi sayang iyong effort. Sabi ko sa katabi, hindi sayang iyong effort sa Panginoon. Amen? Hindi sayang ang pagod mo. Sabi ko sa tabi, hindi sayang ang pagod mo sa pagsisimba mo sa Panginoon. Amen? Hindi sayang ang sakripisyo mo. Amen? Sabi ko sa katabi, hindi sayang yung sakripisyo. Hindi ako ng dahilan na mapagod ka. Amen? Igitan mo pa pagsakripisyo sapagkat mayroong gantimpala ang ating Panginoon. Amen? Palakpakan din ang Diyos. Hallelujah! So, God sees your labor. God remembers your sacrifice. God will reward you. Amen? Lord, nakikita ng Diyos ang iyong mga pagpapagal. Amen? At hindi makakalimutan ni Lord ang iyong mga sakripisyo. Ang iyong mga sakripisyo sa paglilingkod, hindi niya makakalimutan ng Diyos. At hindi makakalimutan ng Diyos ang iyong gantimpala. Amen? Dahil ang Diyos ay hindi makalimutin. Amen? Ang Diyos ay hindi makalimutin. So, tanungin mo ang sarili mo. Tanungin mo ang sarili mo. Binibigay ko ba ang peace ko sa Diyos? O leftover lang? Mali. Tanungin mo yung sarili mo. Binibigay ko ba ang peace ko sa Diyos? Binibigay ko ba pinakamatinaw, pinakamahusay, pinakamaupay sa Panginoon? O leftover lang? Mga palit ang hiningi sa atin ng Bible, maging ating Panginoon sa kanyang mga disipulo. Ang number 1 ay ang puso. Amen? Ang puso ang pinaka-importante. At gusto ng Diyos na hindi kalahati ng ating puso, kundi buo. Amen? Buong puso ang ibigay natin sa Kanya. Buong puso ba na ibinigay mo sa Diyos sa paglilingkod o napilitan na tayo? Napilitan na tayo maglingkod. Kasi kung napilitan ka lang kapatid, sayang yung reward para sa iyo. Amen? Kung napilitan ka lang kasi walang tatayo, napilitan ako sa pastor kasi napilitan ka lang dahil wala yung church eh. Napilitan akong tumayo kasi tinulong sa kong pastor. Sayang. Dapat hindi ka napilitan. Kundi masaya ka. Lord, salamat sa assignment. Lord, salamat sa opportunity. Pagkakataon pa na mapaglingkuran ka. Amen? Dapat pasalamatan mo si Lord na nabigyan ka na pagkataon na sa ibang lingkuran mo sa pamagitan ng ministry, sa music, sa pagtayo, sa Word of God, sa pag-counsel, sa counseling sa ating mga kapatid. Lahat na ating ginagawa para sa Panginoon. Yung challenge, mga kapatid, ang challenge sa atin, sa worship, ibigay ang base. Amen? Lord, sa ministry, ibigay ang base. Sa buhay, ibigay ang base. Ulit, ito ang mahabang challenge sa atin. At sabi ko si katabi, sa worship, ibigay mo ang base sa Panginoon. Sa ministry, ibigay mo ang base sa Panginoon. Sa buhay, ibigay mo ang base sa Panginoon. Amen? Woo! Pagpagan din ang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hindi ako ang lahat na tumayo. Praise God. What is the big idea sa umagang ito? Ito po ang big idea. Lord, you deserve my peace. Sabi mo sa Panginoon, Lord, you deserve my peace. Panginoon, karapat-dapat ka sa ating pinakamahinang, pinakamahulpay, pinakamahusay. Karapat-dapat ang Panginoon
ang lakas na mayroon tayo. Kaya dati panahon, kawalan tayo ng lakas. Habang may lakas ka pang tumayo, umawit, umayo, magsalita ka sa pagsalita ng Panginoon, gawin mo na habang may lakas ka pa. Amen? Hindi kang siliti na may pagkakataon ka pa ngayon. Amen? Hindi ang siliti ka na mayroon ka pang pagkakataon ngayon na ang Diyos ay iyong mapaglingkuran. Hello? Ibigay mo na ang peace natin sa Panginoon. Hindi dahil para maligtas ka, kundi dahil ikaw na iligtas ka. Hello? Hallelujah, hallelujah, glory to Jesus. Yes, hallelujah! Woo! Oh my God, you have been free from. Yes, Lord. Oh my God, you have been so Yes, hallelujah. Yes, Lord. I will sing the goodness of God. I will sing the goodness of God. Taas mo natin ating mga kamay sa Panginoon at sumunod kayo sa panalangin. Panginoon, patawarin mo ako kung minsan binibigay ko lang ang tira-tira. Simula ngayon, ibibigay ko ang peace ko, ang peace ng oras ko, ang peace ng lakas ko, ang peace ng buhay ko. Papatin muli ang Lord. Hallelujah, hallelujah. Lord, maraming salamat sa iyong mga mensahe, Panginoon. Kaya nagbigay sa amin ng kalakasan mo, Diyos. Nagbigay pukaw, Panginoon, sa aming mga pusong damdamin mo, Diyos. Karapat dapat kang tumanggap at pinakamahina mo, Diyos, sa aming mga paglilingkod, Panginoon. Pagkakat, Lord, maraming kami panahon na kukulang kami, O Diyos. Kami nila ni Lord na hindi may panahon ka, hindi po ang aming naihandog na kanito, O Diyos. Pero Lord, salamat hindi pa huli ang panahon oras para gawin namin ang karapat-dapat, ang pinakamaupay, pinakabis, sa iyo, O Diyos. Patuloy ka namin, Lord, pinapasalamatan at paglingkuran. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mula noon, kayo ang magpakailanman. Alam ko ay magsabi, Amen.